Hi guys! Good morning! Welcome to our vlog. Ano yung camera ko? Ay, nako. This vlog guys is kinda negative. So kung ayaw mo ng negative, bad vibes, malungkot, skip mo na lang ng video na to ha. Kasi may kikwento ko sa inyo na hindi masyadong masaya. Well, about naman siya sa work. Pero gusto ko rin lang din i-share kasi para malaman nyo na hindi laging masaya yung buhay. Of course, lagi kong pinapakita yung mga vlog ko na lumalabas kami, namamasyal kami. Pero gusto ko din makita nyo yung other side ng buhay OFW. Hindi lang dito sa Taiwan, kundi sa ibang bansa. Well guys, kung hindi nyo alam, magpapang-umaga na ako this March. And last 2 days ng trabaho ko sa panggabi, which is 26 and 27, February 26 and 27, and then 28 is my day off. Yesterday and today. And then, March 1 na ngayon, bukas March 2. Alam nyo ba, napahamang pa ako. Last 2 days na lang, hindi pa ako pinalusot. And sobrang lungkot ko lang, guys. So, yun na nga, guys. Diba, 4 months nga akong panggabi, and then after that, 2 months, pang umaga na tayo. So, nagkaroon ako ng NG, or NG kasi is the common term dito sa Taiwan, or no good. Ibig sabihin, may isang QC or quality control na nag-check sa lahat ng department. Halimbawa, may nagawang mali, lalo paggabi kung natutulog, or yung face mask nakababa. So, ako, napaidlip ako doon sa may computer, pero nakaganda lang naman ako. Pag ganun ako, kasi parang hindi ko alam na nakaidlip na pala ako. And that time, nakunan niya ako ng video. Buti na lang. Hindi ko lang alam kung highlights ako, guys. And napakasama nung pag na-highlights ka kasi halos lahat, syempre, i-meeting yun. Parang may meeting kasi everyday bago mag-start ang work. So, pag may NG, malalaman ng lahat. So, nakakahiya. Pero, it's my fault naman. And then, second day, guys. Ako kasi humahawak ng telepono kasi walang kapartner yung leader ko. So, ako muna yung kapartner niya sa computer. So, pag sagot ko ng phone, ibinaba ko yung mask ko kasi hindi ko parang hindi ako masyadong maintindihan. Ngayon, bigla namang nakasilip pala yung QC. So, nakita na naman niya ako na nakababa yung face mask ko. So, pinagsabihan na naman ako ng leader ko. And, sobrang, na ako nun guys, naiiyak na ako talaga. Inis na inis ako, alam niyo yun. Kasi, alam mo, minsan ka lang, magkamali. Pero yun yung makikita sa'yo. Pero, yung sobrang dami mong ginagawang hard work sa trabaho mo. Hindi makikita, hindi yung masyado bibigyan ng pansin, pero kunting mali mo lang, mapipinpoint agad nila. Well guys, 4 years na ako dito sa Taiwan, and I know na hindi pwede maging sensitive ka kasi pag kunting mo lang, matatalo ka eh. Pero hindi ko maiwasan na may inis, naiiyak ako sa sobrang inis guys. Kasi, alam mo yun, araw-araw, hindi naman nila alam kung gaano kahirap yung ginagawa namin. Like, everyday, 2,000 pin yung ini-repair ko. Halos sunod-sunod na araw yun. And that time, doon lang ako nakapagpahinga. And hindi ako nagpapahinga nun guys. Kakatapos ko lang ng ginagawa ko. So, pumupula ako sa computer para mag-assist ko may tatawag, ganyan. Wala kasi ako nung prob card or wala ako nung ginagawa ko nun. Hindi ako nagre-repair. Yung mga kasama ko may nire-repair. So, alam ko, kasalanan ko yun. Pero, alam mo yun, nararamdaman nyo rin ba yun sa mga kapwa ko OFW dito sa Taiwan or abroad? Yung ang dami mong effort na binibigay pero kunting mali mo lang, yun yung matatandaan nila sa'yo. Kasi kung sa trabaho guys, talagang nagsisipag naman ako kasi nga, syempre, performance mo yun. Pero masakit lang, hindi ko alam kung masyado lang akong sensitive. Naiinis lang ako kasi minsan mo lang ginawa tapos yung iba nga mas malala pa yung diba? Kahit na siguro magpakamatay ka sa trabaho, yun lang yung na-realize ko nun na kahit ibigay ko pa yung buhay ko sa work, darating at darating yung time na uuwi tayo. Naiiyak ako. Na uuwi tayo at sa Pilipinas pa rin tayo mag-work. Kasi nga, 12 years lang naman dito and ngayon 4 years na ako. This is my second contract. Naiinis lang ako guys, no? Kayo din ba naiinis ng ganun? Na ginagawa mo naman lahat, pero ang nakikita yung mali. Pero, pinagsabihan na naman ako ng leader ko, kakausapin na lang daw niya.
yun, minsan nakakapagod lang. Alam mo yung emotional, tapos pagod ka, wala kang tulog, panggabi ka, na nagsama-sama na hindi mo maiwasan na mainis. Mainis sa sarili mo, ma-disappoint sa sarili mo, mahiya sa leader mo, sa ka-work mo. Sobrang nakakainis, guys. Naiiyak ako sa sobrang inis talaga. Kaya, minsan, di ba, lumalabas kami para ilabas yung stress sa work. Kumakain kami ng masarap, para matreat naman namin yung sarili kasi sobrang hirap ng work, guys. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag nag-a-apply kayo dito, kailangan buo yung loob mo kasi sobrang dami mong pagdadaanan, pakikisama, hirap ng trabaho, tapos ganun pa. Well, sa iba ko namang ka-department, wala namang masasabi sa mga leader ko. Lalo na sa pang-umaga kasi mahal na mahal ko sila. Pero siguro nga, it's my fault na mas maging, paminsan-minsan, mas maging maingat, lalo na sa trabaho kasi napakahigpit nila sa face mask and everything. Yung SOP nila, guys. So, minsan lang talaga, sobrang nakakapagod na. Alam mo yung nagsasama-sama na yung stress mo, homesick, ganyan. Alam nyo ba yung naisip ko nun? Naisip ko, umuwi ako, gusto ko na mag-resign. Gusto ko na iwan yung work ko at umuwi na ako ng Pilipinas kasi pagod na ako. Pero sabi nga hindi, sabihin lang sa'yo ng company, bakit hindi ka lang pinilit mag-apply dito, diba? And maganda naman yung company, guys, kaya alam may mga ganong instances lang talaga na nakaka-depress, alam mo yung nakakababa ng ano mo, self-confidence mo. Kasi ganon, gusto ko na talaga, guys, mag-resign. Gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Kasi nakakapagod, alam mo yun, yung buhay mo, trabaho, dorm, tapos yung tulog mo kunti lang, tapos sasabahan pa ng ganun. Minsan ka lang makapagpahinga, mapapansin ka pa. Sobrang hirap. So, if ever na may mga kapamilya kayo dito, okay, sorry, I'm so emotional. Siguro ilang araw ko na to, sinidibdib ko siya kasi naiinis talaga ako, guys. Naiinis talaga ako. Sobrang hirap. So, sana if ever na may mga kakilala kayo dito, asawa nyo, kamag-anak nyo, kamustahin nyo din sila kung kamusta sa work, masaya ka ba dyan, ano ginagawa mo. So, naisip ko talaga na kailangan mag-ipon. Kasi hindi talaga dito yung forever way. Kailangan talaga mag-ipon ka para makapag-uwi mo ng Pilipinas, meron kang magandang future. And then, buti na lang yung asawa ko nandun, nakakausap ko yung kapatid ko, nalalabasan ko lang sa mga loob, and yung mga ka-work ko, support naman sila, and devs, yan. Naiintindihan naman, at alam naman nila talaga kung anong ginagawa ko sa work. Hindi ko lang talaga inis lang talaga ako, guys. Alam mo yun, minsan kasi sa buhay mo, hindi mo maiiwasan na manghina yung loob, gusto mo na sumuko. Alam mo yung parang wala ka na bang ginagawang masama? Wala ka na ginagawang tama, puro mali lang yung nakikita sa'yo kahit naman ginagawa mo na yung best mo, di ba? So, yun. Inisip ko na lang na tatapusin ko na lang yung kontrata. Pero kung pauwi na ako, uuwi na ako, guys. Pagalitan naman ng boss ko, sige, uuwi na lang ako. Kasi nakakapagod na eh. Oo, kumikita kami dito ng malaki. Pero yung sakripisyo din, sobrang laki din. Katulad ng time na nawawala, hindi ka kasama ng pamilya mo. Worth it naman eh. Bayad naman lahat yun eh. Yung lahat ng binabayad nila sa amin, lahat yung binabayaran namin ang magtatrabaho namin, di ba? So, fits lang. So, yun mo, guys. Gusto ko lang i-share na kung nangihina ka, kung yung loob mo, nawawalan ka ng pag-asa, nandito ka sa abroad, wag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa, pare-paras tayo. Kasi, guys, kailangan mo lang talagang maging strong, maging faith mo kay God. Kailangan laging nandun. Kasi kung mahina ka dito, tatalunin ka talaga ng lungkot. Gusto ko na umuwi. Gusto ko na umuwi kasi pero kailangan mo pa rin maging positive. Kailangan mo maging masaya. Kailangan mo i-handle yung nararamdaman mong lungkot. At the same time, kailangan mo mag-work. Hindi naman ibig sabihin na lagi kami nakasmile. Diba? Alam ko, hindi lang ako yung ganito. Marami nakakaramdam nito pero kailangan namin mag-work kasi dito mas malaki yung sahod kasi sa Pilipinas. Pero alam niyo naman lahat ng bagay may hangganan. Sana hindi habang buhay nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. Sana makaipon tayo, makapag-business sa Pilipinas at makasama natin yung family natin. Yun lang yung nilook forward ko everyday na
dadating yung time na makakauwi na ako. And makakasama ko na yung family ko, yung husband ko, gano'n. Alam mo yun? Nakakaiyak guys. Wala akong tissue. Yung sipon ko. So yun, so 5-5 na. Well, buti na lang bang umaga na ako, hindi ko na makikita yun. Lagi na lang akong binabantayan. Nainis ako guys. Pero normal lang naman yun. Kung madidepress ka, okay lang yun. Daanan mo na lang, huwag mo na lang tambayan. Sabi nga nila, para hindi ka ma-down and kausapin mo yung mga positive na tao. Gusto ko lang itong i-share, hindi dahil magpaawa sa inyo or blah blah. Gusto ko lang i-share kasi ito yung realidad dito. Na hindi laging masaya, nakakapagod sa trabaho. 12 hours kang nagtatrabaho. Buti nga wala kaming overtime ngayon. At least 2 days nakakapag-day off kami. Pero yun nga lang, hindi ganun kalaki yung sahod. Pero yun lang guys, kung nade-depress ka, huwag kang susuko. Huwag mong kalimutang mahalin yung sarili mo. Kahit na, ano sinasabi ng iba, kung kilala mo naman yung sarili mo, yun pa rin yung mahalaga. Siyempre, kilala ka ng pamilya mo. So yun lang guys, pasensya na kayo na mag-drama ako dito sa vlog na to. Pero gusto ko lang ang i-share. Kasi hindi naman puro masasaya yung buhay dito. Pero yan, tuloy pa rin yung buhay kasi bukas pang umaga na ako. Sana wala nang NG, wala nang masilip. Kasi nakaka-depress. Guys, naiinis ako talaga. Ginagawa ko naman lahat sa trabaho tapos ganun pa din. So yun lang guys. Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo sa vlog na to. And fight lang, pray lang tayo. Kung ano man yung dahil na what may tomorrow brings for us, tanggapin na lang natin. And always be positive and always pray. Huwag lang kayong gagawa ng masama na ikakasama ng inyong sarili or ng family ninyo. Basta, mas maganda kung mausap kayo ng mga tao na makakatulong sa inyo yung positive. Huwag agad kayo mag-isip ng mga bagay na padalos-dalos. Katulad ko, gusto ko agad mag-resign. Well, inisip ko, sayang yung natitirang taon, kailangan ko pang mag-iipon, ayaw ko magpadalos-dalos. Pero kung ikaw talagang hindi mo na kaya, nasa sa'yo na yung desisyon kung gusto mo mag-resign. Pero lagi mong iisipin lahat ng factors na maapektuhan kapag nag-resign ka. So, okay lang umiyak guys. Katulad ko, kailangan mo din umiyak, lalaki ka man or babae. Kailangan mo din ilabas yung nararamdaman mo kasi gagaan at gagaan yan. Yun. Iyak pa rin ako guys kasi nahihiya ako pumasok. Feeling ko, ang NG ko, alam niyo yun. Feeling ko walang ginawang tama. So, nahihiya ako sa mga ka-work ko. Totoo lang. So, yun. Fight lang guys. Kaya natin to. And thank you so much for watching. Sorry. Drama-drama ko. Dito pa naman ako sa may hagdan. Nakakahiyak pa may nakakita. So, yun guys. If ever na may problem ka sa work, try to message me kung kaya kong bigyan ng advice. Kasi kung kinakaya ko pa naman, huwag na lang talaga doon yung family ko, yung husband ko na nakikita sa problema ko. Yun lang guys. Thank you so much sa lahat ng kababayan ko dito sa Taiwan, sa ibang bansa. Shoutout. Kaya-kaya natin yan. Huwag tayong susuko. And always be safe and pray. Dahil yun lang yung kaya natin gawin. Paglaban, magdasal para sa sarili natin, para sa kaligtasan ng pamilya natin sa Pilipinas. Kasi minsan nakakaparanoid pag malayo tayo sa atin. Darating yung time na magkakasama-sama din tayo ng pamilya natin. May sipon na ba ako? Thank you guys. Thank you for listening to this vlog. And see you on the next one. Bye-bye. Up here.